kingdom of heaven is like a treasure in the hidden field. Kumusta kayong lahat mga katiyats? Magandang buhay sa lahat. Bago tayo magpatuloy, subscribe nyo muna ang ating channel sa hindi pa nakapag-subscribe para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. Alright, shout out tayo kina Glenn Mario, Cirilo Jaom, shout out kay Robert Cabonilas, John Michael Samurai, Rogelio Cortez, Ayacinto Fimia, Intensity, Arcadio Angkon, shout out din kay Kawan Heart TV, Andy TV, kay Vic Michael Pagute, Dennis Mordino, Mark Lloyd Quintana, Romulo Ferrer, and shout out also kina user WP5, Gwen Hannah Lumaino, Madan Canunigo, user JP5, Joel Ferrer, Arnel Lapur, and lastly shout out kina Peps Gilmar, Cesario Aceves, Kawan Hart, Willie Salang, Joseph Fulante, Boy Tilaw, Tito Asas, at kay Ruel Tulusa, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa inyo lahat. Tayo mga patuloy sa ating analysis. Magandang buhay sa lahat mga katiyats. Narito ang video ng isa sa ating taga-subaybay sa channel na pinadala sa atin, at atin muna pakinggan ang kanyang sinasabi sa video ito bago natin i-analyze. Gusto ko lang pong malaman kung anong ibig sabihin ito. Ito yung bato. Tapos may butas siya sa ibabaw. Ngayon hinukay ko. Ganito siya kalalim. Yan. Tapos dun sa bandang baba, papakita ko rin po. Hugis ng paa kanan. Dito po tayo dito. Medyo malapit lang. Ito. Dito siya. Ito yung bato na may hugis pa. Ayan. Kanan nga lang siya. Maliit, mga 6 inches yata or 7. Tapos may number 75 sa unahan. Tapos dati ito hinukay sa ilalim. Dito. Ito yung hukay nila. Wala naman daw po nakuha. Malalim. Ngayon papadikod namin ulit sa iyo, sir. Sir Son. Ito na yun. Siguro mga ano ito. Ilang metro galing dito? Mga 15 ano? Siguro. Kung mga kasamang bato nito. Daming bato dito, malaki. Putulin natin saglit. Tingnan natin yung mga batong malaki. May butas din. Ito, ano kasing bato ito? Ito.
Okay mga katiyats, umpisahan natin ngayon ang ating partial analysis. Itong video ni Katiyats, ito yung kanyang unang bato na pinakita sa atin. Ito'y butas na mayroong butas sa gitna. So sa treasure code, ito yung circle na mayroong dot sa gitna. Ibig sabihin, right on the center. Gitnang gitna, sentro, baba, wala nang puntahan kundi ang baba nito. Minsan ang kahulugan nito ay treasure on the spot, merong treasure sa malapit. Okay, pero wag kumpiyansa na wala diyan, kasi maganda ang paggawa nito, dubling butas ito, so siguradong nasa sentro. Kaya saan pa ba ang sentro nito kundi ang baba? Kaya kung ating drawing ito yung surface ng lupa, ito yung bato na may butas, yan yung bato na yan. Ang baba nito mismo ang hukayin. Okay, ganun pa rin, 2 to 3 meters test dig. Diyan natin malaman kung mayroong laman under ang bato na ito mga katiyats. Okay, so patuloy tayo. Sa unahan nito ay meron siyang nakitang foot marker na nasa 6 to 7 inches, maliit lamang na paa. Yan ang mga totoong foot marker. Kasi ang mga Korean ay nasa 6 to 7 inches lang ang mga paa niyan. So kaya nga meron karamihan ng treasure sa footmark na mga legit ay 7 meters lang ang layo. Okay, kasi Korean nga, maliliit na mga paa. At hindi ito 75, ito'y 15 ang nakalagay dyan. Ito, klarong-klaro yan na sinilsil na numero. Okay, hindi yan gawa ng nature. So meron tayong puntahan na 15 meters. Okay, ating tingnan in close up ang paa na ito. Ito yan mga katiyats. So narito yung, hindi ito 75 kasi yung 75 nagaganyan yan. Maiksi lang siya dito, nagaganyan lang. So yan ay 1 at 15. Okay, so meron tayong puntahan sa unahan na 15, pero unahin muna natin to. Right foot mark, ang pagkakaiba ng left ng right sa left, ang right foot mark ay pupunta pa tayo sa unahan, while kapag left foot mark yung kaliwa, ang kaliwa kasi ang ginagamit ng mga sundalong Hapon kapag nagmarcha sila, ang kaliwa ang hinto, parang brake. Kaya sa kaliwa ay stop. Kaya ang kahulugan ng kaliwang marker ay treasure in front, nasa front lang talaga ng bato. Okay, pero dito dahil kanan yan, ayon sa Japanese codes ng mga paa, ang kanan ay maghakbang pa tayo. Kaya ang hakbang dyan na gagawin ay 7 kahakbang or 7 meters, kasi 7 inches ang haba ng footmark na yan. Okay, kaya unahin natin muna, huwag magkumpiyansa na mayroong markang 15 dyan, na 15 ang distansya niyan, kasi baka pwedeng 15 feet or 15 meters ang lalim na ibig sabihin yan. Okay, kaya dito muna tayo sa 7. Yan, 7 meters, test dig tayo dyan, 2 to 3 meters deep. At kapag mayroong mga sign na makita, yan na, ipagpatuloy nyo na hanggang 7 meters din ang lalim, or 8, or kung hindi malambot ang lupa pwedeng 9, pero wag na kayong magpatuloy pa sa lagpas ng 10 metros,
kasi magpanganib ng ganyang kalalim. Ano bang mga panganib dyan? Marami. Kapag guguho at magastos dahil gagawa ng mga timber na casing yung timbering niya, kaya magastos at delikado dahil mayroong mga methane sa ganyan kalalim. Okay, so kung wala sa 7 meters, diyan na tayo magpatuloy sa sinasabi nitong marka na 15. So punta tayo sa 15 meters. Malayo yan, pero merong mga ganyang distansya ng pressure galing sa marker. Kaya dalawa lang ang ating distansya sa footmark na ito. Ngayon, kung walang makuha dyan dahil legit ito, ay huwag kayo tumigil. Pwedeng pangatlong banat nito ay balik kayo sa front, katulad dito sa kaliwa. Okay, baka nasa front, ginaya lang nila yung kaliwa na code na nasa front lang ang item. Okay, yan ang pangatlo, pero panghuli na yan, panghuling remedy na yan kapag wala talaga. Okay, so meron pang ibang mga marker dito na nakita ko. Ito ang mahirap kasi dalawahan ang direksyon ito. Okay, karamihan, kadalasan ay sinusunod itong linya. Kaya tingnan natin kung saan ang direksyon yan. Kung ang linya na yan ay nagaganyan, pasikip sa dulo, lumiliit sa dulo, ay ganyan. So yan ay arrow, papunta doon. At yung mga guhit na yan, yan ang dami ng hakbang. So ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 meters pwedeng doon papunta, at pagdating sa 5 ay test dig. Okay, meron pangalawa niyan na unexpected na direksyon na i-cross nila ito ng paganyan. Ngayon tingnan nyo kung anong nagaganyan ba ang bato. Kung ganyan ang itsura ng bato, ang ibig sabihin dito ang direksyon. Kaya kung ganyan, pwedeng kaliwa tayo. And then ganun pa rin, dahil 5 linya ito, ay pwedeng 5 meters distance ang test dig dito. Okay, so dalawa lang ang pag-decode dyan. Ngayon merong parang salakot, matulis, parang pyramid na bato na nagaganyan, parang may smiley dot at parang may mata, puro parang ito, pero panghuli na talaga ito. Kung yan ay may pagkahawig ng pyramid, kung yan ay nagaganyan, treasure under the pyramid yan, nasa baba. Okay, kasi ang pyramid, kapag tingnan mo ang pyramid sa ibabaw, ay ganyan ang ibibigay niya na itsura. So anong ibig sabihin yan? Okay, treasure box under. So yan ay treasure under ang pyramid. Okay, pero panghuli na to, mga katiyats, marami naman magsabi nito na nature. Pero hindi tayo magkumpiyansa. Alam naman natin ng mga Hapon, gumagamit din ng mga Hapon ng mga natural shape rock. Yung mga kakaibang itsurang bato ay doon nila tinatago. Lalo na yung tinatawag na small stash, yung tinago lang ng isang sundalo na hindi alam ng kanyang superior na tinago niya yung isang barita, isang supot ng jewelries under sa bato na may kakaibang hugis katulad nito. Kaya huwag tayong kumpiyansa dyan. Okay, so napakagandang marker mga katiyats. Itong right foot mark, merong marka na 15 at merong haba ang paa na 7 inches. Kaya very classic marker.
So hanggang dito lang ako. Idagdag nyo na lang sa inyong sariling analysis ang ating partial analysis mga katiyats. See you on my next video dito lamang sa Surigao Sun Channel. Paalam!